World Champion Gukes versus Super GM Gamer, round number 5, fight! Ang ginawa ni World Champion nag D4, Knight F6 si Gamer, C4, E6, Knight C3, pinasok ang matindihang Nimso Indian, nag E3, simpleng classical approach lang, nag castling, Bishop D2 para merong kagad pang sangga sa malakas na pin, nag D5, control the center, Knight F3 develop, Knight BD7, labas ang mga pyesa, Queen C2 para kontrolin ang E4 square, at nag C6, patibay lang sa D5, at nag Bishop E2, develop, at preparing to castle. Medyo kakaiba nga lang kasi usually Bishop D3 yan. Nag B6 para iprepara ang development ng Bishop papunta sa B7 o kaya sa A6. At yan ang novelty mga kamatsas dahil ang old lines ay Bishop A5, Rook E8 at may kumain na rin ng pawn sa C4. Okay? Bago ang B6, nag-castling, king safety, tago, nag A5. Bago mag-Bishop A6 gusto luwag na luwag muna ang queenside. At nag-A3 sinubukan, kakainin mo ba ang knight o aatras ka lang? Kinain talaga. At pumasok ang knight na iniwanan ng kinain na knight sa C3. At nag-Bishop E1, ayaw ibigay ni World Champion ng Bishop Nag-Bishop A6 na at nag-Bishop D3, ayun, saka palang inilagay ang Bishop. Nag-H6 lang, kakaiba rin ito. Kasi usually, di ba, nakikita natin F5 para talagang pagtibayin ang knight sa E4 Nag-H6, kinapture na, capture, nag-knight dito muna. Kasi po, kung kakapturein at mapupukaw dyan sa pawn na yan, may bawi sa C4, kulong pa ang tore sa F1. Matindi ang balak At nag-knight D2, F5, ayan, syempre kailangan suportahan. Nag-F3, binasag na ni World Champ dahil itong E4 ay nakakapanikip sa galawan ng sentro. At kinapture, balik uli ang knight dyan. Nag-C5 para may pang-pressure sa D4. At nag-Rook D1, paghahanda lang. Lalo na nandyan ang reyna sa D-file. At kinapture na ang C4. Rook takes D4, ayan, para may pressure sa knight. Knight E5 na po ang next dyan. Nag-Queen E8. At nag-Bishop G3, dumungaw ang Bishop. Saan ba pupunta yan? Nag-E5, Rook D6, Rook C8, pressure sa pawn. Rook D1 lang, binigay lang ang pawn sa C4. At nag-F4 muna at para ma-block, maka-counter attack sa Bishop. Pero teka muna mga kamatsas, atin munang linisin ito. What if Rook takes, Rook na lang ang pang-capture natin kasi kung Bishop, kakainin lang yung knight ng buong buo Pag Tore, may atake pa sa reyna. Ngayon, ano meron? Magku-queen to D2. Okay? Pinilahan dito ng tatlo at kapag umalis na, obligado aalis na Halimbawa, mag-knight C5, may knight takes A5. Okay? Bawi din mga kamatsas. Tubo pa dahil sa pagiging aktibo, superb ng mga pyesa ng puti. Okay, balik po tayo sa F4 muna at kinapture, Bishop F2 at nag-Rook F7. Teka muna, bakit naman wala nang kakapturing sa E5? Bakit hindi naman kinapture ang C4? Linisin po natin. Queen D3. Okay, ipipin ang tore doon sa Bishop. Ang next move ay mag-B3. Samantalang may tempo attack pa dito, yung knight nakabitin pa. O pag knight F6, eto na kasunod. Pag umalis ang tore, paano yun? Tagpas ang Bishop sa A6. Okay? Yan po ang laman. Kaya may mga ibig sabihin yung mga pakapakain nila Nag-Rook F7, depensa muna sa knight. Rook 1 D4, sinapatan na. Hindi na pwedeng ibigay ang pawn sa C4. Wala nang bawi mga kamatsas. Nag-Bishop B7, wala nang trabaho ang Bishop dyan. Dito naman nilagyan ng duty. Patungo, tutok sa knight at nag-Queen D1. Okay? Nakadepensa na sa queen, naka-triple attack pa sa knight sa D7 at nag-Bishop C6. Niyakap muna, dinipensahan muna kasi hindi basta-basta makaalis po yung knight kasi bitin yung pawn sa B6. Bishop C6, B4, ayan. Para naman pigilan ang napaka-solid na lundag ng knight sa C5. Prevention muna si Gukes. Kinapture, at nag-Queen E7. Okay, umislog muna. At nag-Queen D3. Ayan. Medyo nasobrahan po sa islog si World Champion. Bagay na hindi nagustuhan ng computer engine. Dapat daw ang tira ay B5 na. Teka muna, B5. Oo nga
na mauobligang kumapture sa knight. Kasi kung atras lang, di pwede. Bitin na bitin naman yung knight sa D7. Tatlo na yan eh. 'Di ba? Capture muna sa knight. And ang gagawin po sa continuation, G takes F3 at magda knight E5 and rook D8 check. Capture, hindi, harang lang daw. At capture and queen E2 pin sa knight. Rook A8, dudungaw doon. So may threatening check. Rook takes F4. Pag chumek dito, may bishop G3 naman na harang. Check nga. Bishop G3 and knight to G6. Ayan, mahaba-haba pa ito. Pero garantisado pong lamang ang puti. Kitang-kita sa evaluation bar. Okay, balik tayo. At nag-queen D3. Bad move. Nag-knight F6 dito. And rook takes F4. Ayan na po, namimitas-mitas na ng mga pawns. Nag-bishop E4. Brand X ang binigay. Ang branded move po ay knight to E8 at mag-rook takes. Mag-sacrifice na. Capture and then rook takes. And kapag nag-king takes, may queen D5 check, rook E6. Kasi kung queen po, may knight E5 check di ba? Rook E6, harang, and C5. Ayan, etc. Pero this time, equal lang. Pero nakakatakot po sa side ng puti kasi quality down pa rin. Yan. Pero knight D4 naman, mga ganun-ganun, anytime mababawi yung pagka-quality pero equal pa rin. O, balik tayo mga kamatya sa ginawang bishop E4, queen D4, at nag-bishop takes knight, rook takes F3, queen E2. Ayan, sumugod ng medyo alanganin dito si Kamer. Mukhang masindak kasi may threat sa pawn C4 pero binad mo ba ng computer? Ang accurate move po ay queen to E4 lamang. Yan lang pala dyan ang mas matining at makinis at tamang eksaktong timpla. Pero balik tayo mga kamatya sa queen E2. Ayun, natumbukan dito ni world champ ang malinis naman na rook D8 check. Capture, rook F8 harang at nag-queen D3 para malinis, ligtas ang pawn sa C4. Kinapture na ni Kamer at magbilangan tayo ng pawn, 1 pawn down dito. Nag-rook C8, rook D4 depensa muna and king F7. So pinasok ni Kamer ang endgame na 1 pawn down siya pero naniniwala siya na sapat ang mga pyesa niya para proteksyonan ng mga bagay-bagay at mapanatiling equal. Yun siguro pag-aakala niya, pero hindi equal eh. Hindi equal. King F1, rook A8 dungaw para gulo-gulo check. King E2, nag-rook A4, threat sa pawn, bishop E1, depensa, king E6, bishop D2 and H5. Ayan na, unti-unti ang gamitan na ng mga tempo, threat sa pawn, nag-king C3, hindi na pinansin ni Gukesh ang pawn sa H2. Nag-knight F6. Ayan, teka muna. Meron muna na tayong liliwanagin dito. Pag kinapture dyan, may rook E4 check. At kapag saan mapupunta? O lagay natin sa D7, magbi-bishop E3. Ite-threat yung pawn. Malalim din pala. Hindi rin pala. Pagka gumanon, check. Okay, pag king C7, check doon. Malalim ang nakita ni Gukesh. Nalula ako doon, mga kamats. So, kala mo ganun-ganun lang, pero may delikadong paparating sa itim. Kaya pala. Kaya bumalik na lang si Kamer na-sense niya. Naku, may danger. Hindi pwede. Natanaw niya yon. At nag-king B3, paalis na. Biri mo, nakagapang yung king ni Gukesh sa B3. Rook A1, bishop C3, rook B1, checking C2. Okay, likot-likot dyan. Rook D2, depensa. And nag-knight to E8. Saan pupunta? Magmamaneuver to D6 to attack the C4. At nag-king B3, G6 para talagang totally iwas na. At bishop D4, ayun na naman ang kuntirya. Kuntiryado talaga yung pawn sa B6 eh. Nag-rook B1 check, king A4, rook C1 counter dito at kumapture na capture. Dito po kasi mga kamatyas, ang sarap sanang iligtas muna yung pawn bago kainin ng buong buo. No? Kasi pag nag-king B1, check na naman, makulit. Pag nag-king B5, may check kasi doon, kuha pa rin ang pawn C4. Kaya nag-decide dito si world champion na tagpasin yung pawn sa B6, rook takes C4, king B5, rook C1, bishop D6, bishop C5 para walang knight D6 mamaya. And nag-knight F6, nag-rook D6 check, king F5 takbo, king C6 dito. Pag may tiyaga, may nilaga mga kamatyas. Tiyagaan blues. Nag-knight G4, likot-likot. Nung nakaraang buwan pa yan pinapakain. Nag-rook dito lang. Tinan nyo, hanggang amba lang eh. Pinapakain talaga eh. King to E6. Ano na naman ang mayroon dyan sa pawn H2? Hindi makain-kain. Magbi B5.
na dito, ang nakita ni Kamer, nako, mahuhuli na yata sa eksena ang mga bagay-bagay, makakatulak-tulak na yan, ang knight na palayo. Kaya dito nag-decide si Kamer, hindi pwede talaga. Hindi pwede, king e6 muna, takbo. Nag-rook d6 check ulit, king f5, and nag-b5. Ayan na. Knight e5 check, king d5. Parang may mga ratratan sa gitna. Pag chumek dito kasi magbi-bishop d4 lang. Imagine niyo wala yung bishop, kunyari pawn lang. Matchas yung king no? Pero bishop yan may pangharang. Okay? At walang kasunod, mga kamatsas. Ito na ang next subject. Yung b pass pawn. Kaya dito ginawa knight d3, hanap gulo-gulo, nag-rook c6, knight f4 check, king d6 check, king c7, check ulit, king c8. Ayan, nakulitan sa galaw ng mga yokabab na kulit-kulit check-check, pero pag king c8, bad move. Okay, dapat daw po is king to d7 ang accurate. Naku po naman, nakakatakot naman yan. Andyan ang tore. Pero pag nag-knight b4 check, threat ang tore, haharang lang. Walang sapat po na aalisan ang knight na tatamaan ng matindi yung king. Yan ang mga teknikan dyan, nakaka-pressure nga lang. Kaya, siyempre sa human nerve, iiwas tayo sa mga ganyang tama-tama, na pa king c8, rook c1, ayun, ang tamang tira naman is rook d2. Na kapag nag-b6 halimbawa, knight takes b6. Pag nag-bishop takes, ayun, dito mangungulit. Na dito po, tingnan nyo po evaluation bar, mai-equalize. Na dito, halimbawa mag-bishop c7, magtutulak-tulak na yan, na itong 2 pawns na yan, pag na-exchange sa isang pawn, na ibangga yan dyan, na wala yung pawn, bishop and rook, theoretically, drawn endgame yan kasi may tore. Tabla po yan. Pero syempre, mahirap pa rin yung ganong kombinasyon ng endgame, king, bishop, rook versus king, rook. Tabla yon, correct play. Ayan, ang tsansa. Pero nag-rook c1 Ang purpose dito ni Kamer, pag nag-b6 ka, siguraduhin mo lang, kakapturin yan, parang ganon. Kasi kakapturin lang takes, nakapin yung tore. Pag kinapture ng tore, bitin ng bishop. Yun ang purpose. Pigilan ang pagtulak ni world champ ng b6 pawn. Napaking d7, rook c2, mukhang nakita na ni Kamer yung idea na yun Nag-bishop d6. Sinave mo na yung h2. Rook takes g2. Rook c5. Ayun, nakaramdam dito nakatunog na rin, Naamoy niya na pag nag-b6. Teka muna, kain-kain sabay g5. Paano kung mawala pa yung h-pass po na yan? Mukhang napabulong sa isip dito si world champ. Kaya nag-rook c5 muna siya. King e4. King e6. Ayun, gusto niya munang bugawin, alisin ang knight na yan. At nag-rook d2, dinipensahan. h4 para siguradong wala sa tama ng tore at di rin makaprogress ang g-pass pawn. At nag-knight b6, sinundan ng tore, takbo ulit, b6, ayun, kinapture na. Pero this time, ibang senaryo na po. Bakit? Kasi may bishop e7, bukod sa nakaprotect na sa h4, mafi-fix pa ang posibilidad na ma-exchange itong h-pass pawn sa 2 pawns na yan kasi mafi-fix Ayun, ibang senaryo na ito. Okay, pag bishop e7, na-realize po ni Kamer, wala nang chance talaga na itong h-pass pawn ay ma-exchange pa o makuha pa sa laban ng endgame na yan. Kaya ni-resign na po ni Kamer. Okay, congratulations world champion! Next video tayo, update tayo sa round number 6.